Hello, good morning, good afternoon, good evening, magandang umaga, magandang gabi, tanghali, magandang gabi sa inyong lahat. Mayong buntag, mayong munto, mayong gabi sa inyong tanan diha. Kung saan man kayo sa sulok ng mundo, sana ay nasa mabuti kanyang kalagayan. Dito po tayo sa park. Patapos kagaling lang ng trabaho, tapos magpahangin lang po. Meron lang po akong i-share. Matagal na po ako hindi nakapag-upload ng video. Kumusta na kayo dyan sa lahat ng sulok ng mundo, sa apat na sulok ng mundo? Pero akong i-share sa ating experience mga nakaraang buwan. Hindi ko na share sa inyo ito na yung words na de-escalation is napaka-importante. Tagal na itong nangyari, kaya lang hindi ko pa na-share sa inyo. June 11, parating na kami ng galing nga kami ng ibang city. Tapos may hinabangan kami ng isang tao na mayroong dalang flashlight. Okay, tapos may hawak siya na bag muna. Iniharang niya yung bag niya sa kalsada. So hindi ako so may bakante doon. Nakadaan ako, nakasingit ako doon sa may kunting-kunti lang. Dahil kahit ginitna niya yung bag niya, meron pa rin akong kasya pa rin yung kotse ko. So ikot akong gano'n, siya nagtago, nilapag niya yung bag niya, tumakbo, tapos bumalik. Flashlightan yung mukha ko. Sa akin, sabi ko, hindi naman ako law enforcement. Tumakas ako, parang get away ako, umiwas ako sa kanya. Tapos yung pag iwas ko, hinabol pa rin ako. Hinabol pa rin. Sabi ko, parang makalayo man lang ako. Kung meron siyang baril, hindi siya makatama dahil mabilis ang takbo ko . Tapos yun nga, after nun, tumawag na ng 911. Kaya ko to binanggit ito dahil importante yung de-escalation. Hindi porke mayroon kang gamit dyan, kung mayroon kang pepper spray, huminto ka na. Pag mayroong umarang sa'yo, huminto ka rin. Kailangan mo umiwas. Iwasan mo yung tao na yon, iwasan mo yung kotse na yon. Lalo na yung mag-park ka. Kung kayo patrol car, office officer, police officer, or security officer arm, mag-patrol kayo, tapos naghinto kayo dyan sa curb, tapos mayroong hihinto sa'yo sa gilid, napakahalaga yan. Pag huminto ka may humintong kotse sa'yo sa gilid, ito part na to ng security tip ko sa mga patrol car, sa mga police officer, sa mga law enforcement, saka mga security officer arm, at saka mga security unarmed, may patrol car. Pag mayroon kayong makikita na huminto sa tabi nyo, ang gawin nyo, di ba nakalock yun, kayo,
Naka-lock yun. Tapos yung susi mo palagi na sa bulsa, di ba? Susi mo sa bulsa. Kung remote man yan. Pag huminto sa'yo, lalo na yung hinto na mabilis yung hinto, abrupt yung hinto. Well, abrupt man o slow, kailangan i-ano mo na yung ano mo. Nakalock talaga yung kotse. Ngayon, bubuksan mo yung pintuan mo lightly. Pag bumukas ng bintana, pagka bumukas ng bintana at may lumabas dyan na something, mabilis kang yung katawan mo ipatighulog mo sa kabila. Kasi sa kanan yung kotse na pumarada sa iyo ayan, minto ipatighulog mo yung katawan mo. Or kung may oras ka pang umarangkada ka na kung mayroong lumabas doon na minsan, pero wala ka ng time doon pagka nandyan na sa harapan mo tihulog ka na, cover ka, tapos habang naka-cover ka, kailangan huwag kang magkamali na tumawag kagad ng backup o tawag ka man ng 911 o tawag ka sa someone, tapos sabihin mo yung address na saan ka. Tapos lalo na kung arm ka at may nakita mo, hindi ibig sabihin na may huminto sa'yo at bumuksan yung pintuan mo, komportable ka lang, parang okay ka lang, baka isipin mo baka magtanong ito, pero hindi mo isipin palagi yon. Pinakahuli lang yun baka may magtatanong sa'yo, baka may naligaw, pinakahuli na yun. Pero ang first first mong isipin na stranger nga isipin mo palagi na she's doing something bad for you. Hindi naman annoying yan hindi naman annoying yan. Isipin mo na he's gonna do something bad for you, although you're gonna use the de-escalate, but for safety you need to save your life. You save yourself to those people na gusto manakit sa'yo. Tapos kung armed officer ka, di ba, nakalagay na ng amo, yung siyempre mo may amo na, siyempre taghulog mo na yung katawan mo, wag mo pabayaan na naiwan, manatili ka lang sa kotse mo. Ihulog mo yung katawan mo, cover ka, at pag cover mo, pakiramdaman mo kung pupunta ka doon banda sa hulihan ng kotse mo, wag sa harap, kasi nandoon yung mabilis lang pumorward pero pag nandoon ka sa huli ng kotse mo sa likod, titingnan mo yung tao kung sino man kung bad guy man yun, kung mayroon siyang masamang nakita mo na mayroong umusli na hindi maganda, tumakbo ka na banda ron sa likod, sa gilid ng kotse mo, sa likod. Tapos habang makikita mo siya at talagang masama ang balak sa'yo, yun na yun, ipoprotek na yung sarili mo. Okay? Huwag mo nang pabayaan na maunahan ka pa. Dahil nga, sabi nga nila, better safe than sorry, di ba? So, pero nandoon na rin yung wisdom mo. Kailangan alert, at the same time, you need to decide, act quick. Yung action mo ay tama. Okay? Baka magtatanong lang yun. Pero kapag lalabas yung kamay at wala namang kasamang na hindi okay naman, lalabas yung kamay, tingnan mo yung shoulder niya sa kaliwa, baka lumabas yung kaliwa, walang tapos baka sa kanan mayroon. Pero tingnan mo yung kanan niya, baka may tinago yung kanan niya, tingnan mo rin, bantayan mo rin. Kasi maaring magtanong siya sa'yo, distract ka, magtanong siya sa'yo na
i-distract ka o kunwari magtanong sa'yo, tapos tatanong sa'yo, tapos yung kanan palang kamay merong hawak, so bantayan mo rin yun. Kaya nga alert nga talagang yung level of awareness is nandoon. Tamang decision, tamang action na hindi mo you're not gonna regret it. Okay? So kailangan meron kang magandang desisyon na hindi ka masasaktan, hindi ka makasakit. Okay? So safety and security. So galing pa tayo sa trabaho, tapos pahangin na ako dito. So ganun nga lang tip ko sa inyo, para ito doon sa mga, lalo na yung mga sa palagay nyo na may balak na manakit sa inyo. Yan, ito yung tip na sabihin, ito yung gagawin nyo. Kailangan bantayan nyo kung saan kayo pumunta. Mayroon kayong una naka-charge yung phone mo, fully charge. Tapos paglabas mo sa bahay mo, bago ka lumabas, siyempre tingin ka sa kaliwat kanan, baka mamaya nagabang na sa yung mga tao na balak manakit sa'yo. Tapos punta ka sa kotse mo, titingin ka muna, o may kotse ka man, tingin ka muna sa kanan, kaliwa. Titingnan mo yung mga kotse, baka may laman, may taong nakaparada doon na nag-abang sa'yo. Sabi ko nga hindi sa pag-alert, sa pagbantay or itataas yung level ng awareness mo, hindi siya to be more vigilant, hindi siya hindi siya paranoia. Kasi mga tao narinig sa'yo palagi na, ganito, bantay ka, ganyan, mag-ingat ka, ganyan. Parang sa palagay nila, sa paano nila, annoying sa kanila, pero para sa'yo hindi yon. Dapat palagi hindi mo i-miss yung awareness na nasa iyo palagi. Okay? So safety and security, palaging magbantay, magbantay. Tulad ako ngayon, di ba galing ako sa trabaho, ilagay ko muna yung gamit ko sa bahay. Tapos ngayon nagdala ko ng pepper spray, na yung pepper spray na kahit wala kang lisensya. Meron akong dalawang pepper spray ko. Yung pepper spray ko na mahaba ang mataas yung laman, kailangan ng permit yon. Ito ngayong dala ko, lang ngayon, kahit sino pwedeng magdala nito, hindi kailangan ng permit. So tapos basta meron ako, at least meron ako pang protection sa sarili ko. Okay? Hindi tayo pwedeng lalamya kahit saan ka pupunta. Okay lang, baka okay naman dyan, lugar ko naman to. Kung may mga tao na sa lubong ang bituka, na walang ibang gagawin kundi gagawa ng masama, sasaktan ka. Ika nga yung ilang hello, hi, how are you? Nice to see you. Ika nga yung tao na walang
ibang nasa isip, kung di evil way, evil minded. Tama 'yon. 'Di ba? Lalo na yung walang Panginoon. So, kailangan din natin bago umalis. Alam mo, kailangan mo ang proteksyon ng Panginoon. Manalangin ka at tumawag ka sa kanya para siya yung magprotekta. Ang angel niya, the angel of the Lord ay magprotekta sa iyo. Gagabayan ka. Prayer importante. Although prayer importante dahil nga sabi nga sa Bible, without God we are nothing. Kailangan meron tayong relasyon sa Panginoon, tamang relasyon para at saka yung puso mo ay tama sa Panginoon, yung puso mo ay wala kang tinatago sa Panginoon, ay malinis sa harapan ng Panginoon. Lahat ng iyong panalangin ay kanyang sasagutin, lalo na sa protection. Bibigyan ka ng wisdom ngayon. Doon na ngayon ma-apply mo yung wisdom na binigay niya sa'yo. Sabi ko nga, yung wisdom, i-charge mo yung phone mo, meron kang dalang protection, kung ano man, pepper spray man yan, or pocket knife. Dito kasi sa atin, pocket knife, basta legal yung dalhin. Tapos, just in case. Tapos, basta kung meron kang gamit, kailangan dalhin mo yung permit mo. Kailangan meron yun, dala kang wallet. Okay? Alam mo nyo yung ibig ko sabihin. Okay? Kaya nga, kailangan gamit mo na yon, may permit ka. Tsaka nakalagay yung minsan nilalagyan ko ng amo sa chamber eh. Pero minsan karamihan, kadalasan. Dito nga sa lugar ko, pag may pumuntas lumapit sa akin, makikita ko malayo pa eh. So meron pa akong oras na i-rack niyan, tsaka wala naman akong hindi ko nilagyan ng chamber. Minsan nilalagyan ko, pero pag sa trabaho talaga nilalagyan ko amo ang chamber. Pero dito kung sino man sa inyo mayroong gamit, alam niyo yung ibig sabihin, tapos meron kayong permit, kailangan meron kayong permit kasama, dala kayong wallet. Okay? So basta ang safety ay hindi paranoia. Better safe than sorry nga eh. Okay? So ano pang tip na bibigay ko sa inyo? Para sa mga nagtrabaho ng bodyguard, detail, itong bibigay ko sa yung tip. Okay? Pagka binanggit ko na sa inyo to noon eh, pagka pupuntahan mo, meron kayong client bukas, ihatid nyo bukas. Bago pa lang yung araw na yon, kung saan nyo ihatid yung client nyo, kung meron kayong time, puntahan nyo yung lugar na yon. I-search nyo yung lugar nyo, i-evaluate nyo yung lugar nyo, ano bang lugar na yon, ang city yon, anong crime history, ano ba yung eksaktong building, kung saan yung parking, kung ano ang contact number, manager contact number. Dahil bago pa lang kayo pupunta, kausapin yung manager na ganito, may nakaschedule kami na may pupunta dito, i-check lang namin na pakilala yung sarili mo, ito from
security company, something like that. Pinadala kami dito. Meron kaming event bukas at maaari bang tingnan namin yung area kung saan pwede namin ma-evaluate yung karoon kami ng security check. And then papayagan naman na kayo niyan kasi yung tao na binanggit nyo, kung company man yun na may event sa araw na yan, nandoon na sila nagbubook eh. Tapos pakita yung ID nyo. Ganyan. So check nyo niya yung saan yung ninyo yung parking, tapos yung building mismo kung saan yung client mo magkaroon ng conference, i-check nyo. Kailangan naka double check yan. Tapos kung maaaring picturean nyo ako ng anong sistema. Tapos kinabukasan makita nyo, i-compare nyo kung anong nabago o hindi nabago, kung ganun pa rin yung itsura. Yun para sa mga bodyguard dito. Tapos kinabukasan magbiyahe na kayo. Kung body kayo by twos, kailangan yung isang driver nakafocus lang sa destination niya. Tapos yung pareha silang may arm, para kayong dala may arm pareha kayo. Kailangan mayroon kayong communication dalawa na kung sinong pag hinto na pick up, sino magbubukas ng pintuan, sino magle-lead, meron kayong communication sino mag-lead sa inyo. Kasi kung karamihan sino mag-lead, siya yung mag-pick up doon sa client. Ikaw nandiyan ka lang sa kotse mo, sa driver, palagi sa driver. Wag mo iwanan yon kasi pag iniwanan mo yon, emergency, kung exit, kailangan meron ng driver doon sa kotse. Okay? And then isa pa, mayroong akong tip. Halimbawa, ito yung pintuan ng building. Doon possible na magmi-meeting sila. Doon possible din mag-exit. Doon kayo paparada. Doon ka ngayon paparada sa exit na yon. Pero ang parada mo paharap doon yung kotse mo paharap. Hindi pa talikod I mean, harap doon sa kalsada. Okay? So, yan ang para sa mga bodyguard or detail. Trabaho ng detail. Haba na tong video ko at share nyo itong video ko. Baka pwedeng pakisubscribe yung channel natin. At saka salamat doon sa mga nag-subscribe. Doon sa kay shoutout doon kay Ma'am Regina Constantino. Salamat sa pag-subscribe. At sa lahat ng mga nag-subscribe, hindi ko na ba mabanggit isa-isa, basta alam ko na kung sino kayo. Please share this video at salamat talaga sa pag-support sa aking channel. Okay? So dito lang po tayo magtingin, kakape tayo. Madilim dito eh. Alright. Kakapila ako ng kape. Okay. Ngayon, pag uminom ka ng kape, sa labas ka nga kasi, outdoor ka eh. Hindi ka tatitig sa kape mo. Nakatitig ka lang palagi sa kape. Titingin ka muna sa kaliwa kanan. Sabi ko nga sa inyo basta nandoon na yung awareness sa sarili mo, palagi mo na bantayan yung paligid mo. Hi. Hi. Oh, hello. Yeah. What kind of dog? They're Pomeranians. Oh, okay. Yeah. I'll walk you. Very cute. Thank you. Yeah. Which you should always have. Okay, so I just drink my
coffee. Pero bago tayo pumunta rito, may pagkain na tayo sa bahay, may pagkain na yung pamilya, meron kang family, may pagkain na, ang dami yung pagkain nila. Punan. Tsaka yung pangbaon natin kinabukasan. So, hanggang dito na lang tayo. Please share this video. Salamat sa sa mga nagmamahal, patuloy na sumuporta sa channel natin. Please click the bell button para next time mag-upload tayo ng video, makatanggap kayo ng notification. Okay? Thank you and safety and security vlog. Bye bye for now.